Magandang araw mga kabakeks. Alam nyo ba na nakaraan linggo pa ang video ko na to? Hindi ko lang nga ma-upload at hindi ko ma-edit dahil nga marami kaming pinagdadaanan sa panahon ngayon. Lalo at nagkasakit ang aking baby Bakekang. At si Mr. na maghahanap pa lang siya ulit ng bagong trabaho, mag-a-apply. Masyado kami maraming pinagdadaanan ngayon mga kabakeks. Hindi nga namin alam ni Mr. kung saan kami kukuha o hugot ng ipang bibili namin ng gamot ni Baby Bakekang. Mabuti na nga lang din kahit papaano mga kabakeks may mga nalalapitan nga kami. Isang sabi ko nga lang kahit papaano nagbibigay sila sa amin or nagpapahiram. Yung tita ko nga isa kahit paano nagbibigay para kay Baby Bakekang ko. Papasalamat nga ako mga kabakeks dahil may mga tao sa paligid namin na madaling lapitan. Lalo sa panahon ngayon, sobrang hirap ng buhay. Sa buong kasama naman namin ni Mr. Ngayon nga lang siya nawalan ng trabaho. Minsan nga mga kabakeks gusto ko na nga lang din magtrabaho para matulungan si Mr. sa mga gastusin dito sa bahay. Iniisip ko nga lang kasi yung dalawa naming anak. Syempre kahit papaano mas kailangan nila yung nanay nila o ako. Kahit na may gusto mag-alaga sa kanila syempre iniisip ko pa rin yung kalagayan nila. Lalo nasanay ako, nakasakasama ko si Baby Bakekang, sa akin siya lumaki, ako nag-alaga sa kanya, hindi katulad ni Kuya Bakukong ko na nagtatrabaho ako noon. Medyo magaan ang buhay namin, maayos, at kahit paano may nahuhugot. Totoo lang mga kabakeks, gusto kong magtrabaho na ayaw ko. Ayoko kasi ayokong iwan yung mga anak ko. Gusto ko ako yung mag-alaga sa kanila hanggang sa magkaroon sila ng isip. Ako yung magturo sa kanila kapag kailangan nila ng tulong sa mga assignments nila. Kahit hindi naman ako ganun katalino. Ako yung mag-aasikaso ng mga babaon nila pagpasok sila sa school. Ako yung mamamalansya ng mga damit nila, mga uniform nila kapag pampasok sa school. Yung mga simpleng bagay na talagang ginagawa ng isang nanay. Yung kasama mo sila sa palengke kahit minsan nakaka-stress kasi turo sila ng turo kapag may gusto sila tapos hindi mo maibigay. Yung hirap na hirap ka sa pagbitbit sa kanila papunta sa palengke, lalo at bitbit mo yung isa, yung karga-karga mo yung bunso mo habang isa akay-akay mo. Yung tipong kahit mahirap gawin yung isang bagay gagawin mo para sa kanilang dalawa. At yung feeling na talagang mararamdaman mo na isa ka na talagang nanay. Ayun yung pakiramdam na talagang hindi minsan naiintindihan ng mga kasama natin or ng mister natin o ng mga taong nakapaligid sa atin na masyadong kinu-question yung pagiging nanay natin. At kaya minsan naiisip ko naman na bumalik na lang at magtrabaho na lang ako ulit dahil para makatulong ulit financially sa mister ko. Lalo sobrang hirap talaga ng buhay ngayon. Yung talagang minsan mapapaiyak ka na lang kasi talagang wala kayo. Na kapag magpapabili sa'yo yung anak mo hindi mo maibili. Yung feeling ng guilt na hindi mo maibigay o maibili yung gusto ng anak mo kahit napakamura lang nito. At kung minsan pa nga nandyan yung nagsasabay-sabay lahat ng problema. As in lahat ng problema. Yung tipong wala ka ng pera, may magkakasakit pa sa mga anak mo. Yung hindi mo pa alam kung saan ka kukuha ng babaunin ng anak mo. Yung matagal pa yung sahod ng asawa mo tapos wala ka nang maipambili ng ulam, wala ka nang maibigay na baon sa anak mo, hindi mo na maibili yung gustong ulam ng anak mo, wala pa kayong bigas. Alam mo yung pakiramdam na talagang maiiyak ka na lang at parang gusto ka na lang pasukuin ng problema. Yung tipong parang sinasabi na sa'yo ng universe na tama na, tumigil ka na lang. Pero hindi pwede. Hindi pwede kasi nandito yung mga anak ko para lumaban ako. Para lagpasan at kayanin ang lahat ng problemang darating pa sa amin. At syempre, sabi nga din ng iba, kapag sumuko ka, talo ka. Kaya dapat tuloy lang ang laban. Mahirap man, kailangan pa rin nating lumaban. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin, sa mga magulang natin at higit sa lahat para sa mga anak natin na sa atin nakasalalay ang buhay. Sa atin umaasa ang mga anak natin. Tayo yung mga paa nila. Tayo yung sandalan nila at higit sa lahat, tayo yung gabay nila para sa paglaki nila. Kaya kailangan natin maging malakas, maging matatag para sa kanila. Lalong-lalo tayo mga kabakeks, tayo dapat ang higit na mas malakas at matatag para sa mga anak natin. Tayong mga nanay, tayong mga ina na ang higit talagang kailangan ng mga anak natin.
And so, yun na nga mga kabakeks. After ko naman magdrama sa inyo, ito nga santambak ang aking gawain nung isang linggo pa. And dahil nga mga kabakeks nagkasakit ang aking baby bakekang, ngayon nga lang ako nakapag voice over at ngayon lang din nakapag-edit ng aking video na inaamag na nga dito sa aking gallery. At yun na nga mga kabakeks, bago ko nga umpisahan ng aking santambak na trabaho niyan sa bahay, pinatulog ko nga muna ito aking baby bakekang. Hindi ko na nga nilipat si baby bakekang mga kabakeks sa kwarto namin dahil mas masarap nga lagi ang tulog niya kapag nandiyan siya sa stroller niya. At nang makakatulog nga si baby bakekang ko, ayan nga at nagpaspas na nga ako dito sa aking ginagawa. Dahil sobrang dami talaga ng aking gawain ng araw na yan. Kaya't sinamantala ko ang tulog ni baby bakekang at tinapos ko lahat ng gawain ko dito sa loob ng bahay. At nang matapos nga ako dito sa kusina, inumpisahan ko namang linisin ang salas namin dahil sobrang kalat nga din at kung ano-ano mga nakasabit sa sopa. O diba, kitang-kita yung sobrang kalat ng aking tahanan. Bukod sa dalawang chikiting kong nagkakalat dyan, kasama na rin yung kanilang ama na nagkakalat at nagsasabit ng kung ano-ano dyan sa sopa. Kung minsan nga napapagalitan ko din yung si Mister dahil nga panagin nakasabit ng mga damit niya sa may sopa, yung mga pinagsuotan ba. At matapos nga ako maglinis ng aking bahay, lumabas na nga ako mga kabakeks para tignan si baby bakekang ko. At ito nga nadatnan ko si nanay ko na naghihiwa ng gugulaying langka at ito ang pansahog namin, yung din inuwing alimasag ni Mister kagabi. At habang naghihiwa-hiwa nga dyan si nanay ko para sa ulam namin, ito naman si Mister ko ay pinaakyat ko ng mangga para may kutkuting kami kahit paano. Nagkakandalaglagan na nga lang din kasi at nasasayang yung mga mangga dahil sa sobrang hinog nito. O yan, di ba mga kabakeks, maniba na halos lahat. Ang sarap niyan isawsaw dyan sa asin. At yan nga, nagsikain nga muna kami dyan habang nagmamaritisan kami nila nanay ko at ng kapatid kong bunso. At tingnan nyo naman yan mga kabakeks, ang baby bakekang ko gustong gusto din manginain ng mangga kahit hindi naman pwede sa kanya. At ito naman yung ginataang langka na niluto ni nanay. At ito na nga din ang uulamin namin ngayong tanghalian mga kabakeks. At dito na nga rin kami nagtanghalian sa labas dahil medyo presko nga dito at masarap kumain. Tara mga kabakeks, kain tayo. At hanggang dito na lang ang aking video mga kabakeks. Hanggang sa susunod na video, salamat sa panonood. Bye!